Madali ka madismaya, huwag ka magnegosyo o mag-empleyado ka na lang. Diba? Kung madali ka ma-discourage, huwag ka magnegosyo. Mag-empleyado ka na lang. Pag empleyado, wala kang responsibility. Susunod at susunod ka, may sweldo ka every month. Yes, seryoso ako. Kung konting ambunan ng problema, konting matumal na araw, isang masungit na customer lang, ay gabi-gabi ka nang hindi pinapatulog ng stress at gusto mo nang sumuko. Naku, boss, hindi para sa iyo pagiging entrepreneur. Mas mabuti pang bumalik ka na lang sa corporate or maghanap ka ng permanenteng trabaho. Masakit pakinggan, di ba? Pero mas masakit mawala ng milyon-milyong piso dahil akala mo puro happiness at excitement lang kapag naging boss ka at yan ang buhay ng negosyo. Ang negosyo sa Pilipinas hindi para sa marurupok emosyon. Minsan kasi masyadong naro-romanticize sa social media ang pagnenegosyo ngayon. Nakikita mo sa mga video nagsimula ng aesthetic na milk tea shop or clothing brand tapos after 3 months may sports car na, may malaking bahay na at hawak na ang sariling oras. Gusto mo ng totoong kwento? Ganito ang realidad ng isang MSME, parang maliliit na business owner dito sa atin. Pagpasok sa opisina, maya sa isang store, itinayo niya, wala yung asigurahan kung may bibili ngayong araw. Padarating ang patapusin ng buwan, kahit zero ang benta mo, kailangan mo pa rin mabayaran ng renta, kailangan mo pasweldo, kailangan mo bayaran ng kuryente, at higit sa lahat, kailangan mo pasahurin ang lahat ng empleyado mo. Kahit ikaw na may-ari, wala ka nang naiiwan sa sarili mong tulsa. That's the reality of a starting business owner. Kung madali kang ma-discourage kapag nakita mo mas malaki pa ang kinikita ng mga empleyado mo kesa sa'yo na nagpundar ng kapital mo, paano mo itutuloy ito? Ang pagnenegosyo para kang sumasakbak sa gera na bawal ang umiyak. Pero hindi mo maiiwas ang hindi umiyak. Kasi minsan sasabihin ng mga empleyado ng mga nagtry na mag-business pero na-fail, grabe ka naman, hindi naman kasalanan ng tao. Mag-disappoint sila kapag nalulugi. Napakahirap kaya ng buhay ngayon sa Pilipinas, ang taas ng tax, ang malang bilihin, tapos sasabihin mo bawal ma-discourage. May punto naman kayo. Napakahirap talaga ng sistema natin ngayon, lalo na dito sa Pilipinas. Sobrang bigat ng operational costs. Pero I'm sure may ibang mag-a-agree sa akin na ang daming kabataan ngayon, isang buwan lang na walang benta, nagpapasara agad ng shop tapos sisisi sa government o sa ikanan. Walang grit, walang tibay. Ang point ko dito, hindi masamang maramdaman ang pagod o lungkot kapag bagsak ang negosyo. Tao lang tayo pero ang pinagkakaiba, ang totoong negosyante pagkatas umiyak sa gabi dahil walang benta, gigisingin ulit ng alas 5 ng umaga kinabukasan para mag-isip ng bagong diskarte. Hindi sila tumitigil. So kung nag-iisip ka palang magtayo ng negosyo ngayon o kasalukuyan kang nahihirapan dahil nag-start ka ng business, tatanungin kita, handa ka bang ma-reject ng 100 beses ang mga kliyente mo? Handa ka bang iwanan o traidorin ng mga pinagkakatiwalaan ng empleyado nang walang pasabi? Handa ka bang mapagtiwanan ng mga kakumpetensya mo at simulan ulit yung system sa business mo simula sa simula? Kung ang sagot mo ay hindi, kaya kung sa tingin mo ay hindi mo kaya ang mga ganyang mental stress, ako na nagsasabi at nakikiusap, huwag mo nang ituloy. Mas makakatipid ka at mas ligtas ang mental health mo kung magtatrabaho ka na lang sa ilalim ng isang matatag na company habang nagtitin ka ng lakas ng loob. Walang masama sa pagiging empleyado. Mas mahirap ang kiniting maging boss ka kung ang utak at puso mo naman ay hindi pa handa sa hampas ng alon sa market. Kasi ang pagiging negosyante ay hindi tungkol sa kung gaano kakagaling magbenta kapag maganda ang takbo ng economy. Ito ay tungkol sa kung gaano kakatibay tumayo kapag sadsad na ang lahat. I'm sure a lot of business owner could share ang mga pinakamatinding dusa na matik na nilang ikasuko pero nalampasan nila. Kung gusto mong magnegosyo, dapat hindi ka mabilis ma-discard.